worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Binago niyang lubos, kaya't ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Mawit at magpuri lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon binago niyang lubos, kaya't ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay dapat magsaya. Lahat ng may buhay itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. Umawit at magpuri lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon binago niyang lubos, kaya't ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay dapat magsaya. Lahat ng may buhay itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. Ano man ang iyong kalagayan, ito ay batid ng Diyos. Kamangha-mangha ang kanyang mga gawa. Okay, buti mo, Panginoon. Lahat ng may buhay sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay dapat magsaya. Lahat ng may buhay itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. Lahat ng may buhay sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay dapat magsaya. Lahat ng may buhay itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Magandang gabi, magandang araw, magandang umaga mga kapatid. Salamat sa Diyos. Good morning, Jesus. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat Amen. at sa iba magandang gabi. Amen. Pareho rin yan. Oo, lahat na ng... Ang pinakamaganda yung maganda ang araw natin at maganda ang ating gabi. Praise the Lord. Kami po ay lubos-lubos na bumabati sa lahat ng ating mga kapatiran sa Comfy, North, East, West, and South. At lalong-lalo na sa ating mga kapatiran sa ibang bansa na nakakasama natin through this medium, through GMJ. Kayo pong lahat ay binabati namin at salamat sa lahat ng mga regular na sumusubaybay sa ating GMJ. Sige po, bago po tayo magtuloy-tuloy, tawagin ko po si Pastor Fred para sa ating opening prayer. Okay. Dakila naming Ama,
Diyos na nagmamahal sa amin. Diyos na kami binabago araw-araw. Kailangan namin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang kami mabago, maunawaan namin ang aming sarili kung sino kami. Kaya mangusap ka sa amin, kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Thank you, Lord. Sige. Basahin po muna natin ang ating memory verse for the week. Ito po ay matatagpuan sa John 14 verse 1. Ang sabi po, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me." Sa Tagalog po, ang sabi, Huwag mabagabag ang iyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Napakaganda. Sobra. Amen. Thank you, Lord. Yan. Sige. Kami po, sa ating pong awitin ngayon, ito po ay related sa ating magiging topic. He is an awesome God. Yan. Sige. You are. Yan. Brother Arnold. Yan. You are greater than all my failures. You are the author of all creation. You are more precious than gold and diamonds. Oh, you are the greatest of all. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. Jesus, Jesus. Mountains will be shaken and the earth will fade away. Still you remain, still you remain. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. Jesus, Jesus, Jesus. Purihin ang Panginoon. Bakit ba nasabi naming awesome God? Magkaroon muna tayo ng brief review sa ating mga previous lessons on how God showed Himself to be an awesome God. Kasi ito pong ating magiging topic is God is awesome and I am humbled. Di ba? So, bakit itong awesomeness ni Lord, itong pagiging kahanga-hanga niya, ay magre-reduce sa isang tao sa pagiging mapagkumbaba? Kasi doon sa ating part 1, pinakita kasi the more you know God, the more you know His attributes, His character, lalo kang bababa talaga mga kapatid. Kasi tingnan mo, doon sa part 1 natin, God He is perfect. He is wise, unchanging, He is sinless, and the truth is in Him. Nothing in Him is walang kahit na anong bagay na hindi tama. And He is our one God, so no other. Walang ibang Diyos kundi Siya lang. Yan yung nasa part 1 natin. Na ang sabi nga gano'n natin doon sa part 1 natin, ay God is holy, so I am holy. So, I stand out from the crowd. Yan po ang naging una nating topic. Kaya pag nakita mo yan, talagang magkakaroon ka ng humility, hindi pa, Pastor Fred? At to sa part 2 natin, sabing ganun, God is mysterious.
Siya po ay hindi mo maarok ang kamanghamanghang Diyos na to. He is detailed in all He do. He is an infinite God, expansive, and He is what's this? An unpredictable. No human being can fathom His wisdom except on how we know how, but as of now, we now have the mind of Christ. Yun lang ang kuha natin. But, sabing gano'n niya, He is unpredictable. Pero kapag ka ikaw ay na kay Lord, talagang makakapagtanong ka, sabi nga gano'n, you can ask questions from the Lord. Sa ating part 3, God is sovereign. He is the first in everything. He is visionary, He is faithful, good, and missional. Kaya sa missional, ito po yung naging katulad ng topic natin last week, na God is global, so I am an ally. So doon nga sa part 4 natin, nakasama yung God is global, we felt His love, His patience, His giving, skillful, and His radical and global. Just being a missional in part 3. Kaya we all become an ally. Sabi nga natin ganon, kapag ka ikaw ay ang Diyos ay concerned siya sa lahat, for God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Kaya itong ating topic ngayon, na God is awesome, kasama po ito sa ating part 5, mga kapatid. So we will now start with our part 5 sa ating topic na I am transformed, taken from the book of Sons and Daughters by Rebel. At ang ating title po sa part 5 is, I am confident, so I chase radical humility. At dito nga sa topic na to, kasama po yung ating magiging first subtopic na God is awesome, so I am humble. Itong I am confident, so I chase radical humility. Ito yung title ng part 5 natin. Naangkuhan ako dito sa radical humility, Pastor. Ano ba yung radical? Sukdulan. Ano ba yung radical humility? Ano sa pagkakaintindi mo yung radical? Radical, productive leadership. Ito yung masigasig na pamamahala na inuunawa ang paglago, hindi ang sariling kalagayan. Ayan. So, kapag ka sinabi mong radical humility, kaya ikaw ay may lubos-lubos na pagtitiwala, I am confident. So, ang hahabulin natin, o ang i-desire natin sa ating pagiging Kristiyano, magkaroon tayo nitong radical humility. Hindi basta humility, radical. Yan, yun nga yung lubos-lubusan. Ito ay hindi sumesentro sa sarili. Kung hindi ito po ay sumesentro sa isang realization o yung tunay talaga. Oo, yung kumbaga pagkakaunawan mo na sa tunay na pangyayari. Oo. As if they know all. Aha. Kasi ito hindi wala kang alam, huwag kang masyadong tuturuan kita, hindi ka mataas, kundi ibababa kita dahil ikaw ay aking pamamahalain at di ang sarili mong kalagayan. Oo. Ang Ibababa. isang nakita ko dito, sabi nga gano'n, it involves being tender on people while tough on results. Meron kang empathic. Hindi ka yung kayabangan, mawawala. Kasi yung radical humility, mas pinapaboran mo yung nagiging soft ka. Hindi ba? Hindi ka masyado, yung mawawala yung pagiging mataas. Makikita mo yung kakwanyan. Tulad na isang auto sa kotse. Mm-mm. Meron dyan mga blind spots. Pag titingin ka lang basta-basta doon sa side mirror, merong blind spot dyan. Kaya ang kinakailangan, lumingon ka. Sa magkabila. Hindi lang yung side mirror, lumingon ka. Hindi ka nakafocus lang. Kasi kuminsan, di ba, may yung mga kotse yung sinasabi, huwag kang mag-rely doon sa side mirror mo kasi it seems that the picture that you're seeing is far, pero yung pala ang lapit na.
Kaya kinakailangan tumingin May ka sa caution tuwan. doon. May caution. You might see na akala mo malayo pa. Malayo pa. Pero Yung pala ang malapit na. lapit na. Kaya ito ring radical humility, it focuses on lifting others up, empowering them, and sharing credit. Ibig sabihin, mas pinahahalagahan itong radical humility yung pagpapahalaga sa ibang tao. Itinataas mo, hindi ba sabi nga sa Romans, sabi gano'n niya, treat others as if, hindi ba, better than you. Mas mas itinataas mo sila. Hindi ikaw lang ang bida. Hindi ikaw ang bida dito. Palagi kang nakapokus dun sa tao nga dun sa iba. Interesado ka roon sa growth ng mga tao kaysa sa iyong itinataas mo yung sarili mo, Oo. bababa mo yung sarili mo dahil gusto mong maabot ang kalagayan noong iyong mga kasamahan. Amen. Kaya itong kwa na to, understanding that you are not the smartest person in every room. Hindi mo sinasabing, pinakamagaling ako. Iba, others ako others. Yan, madalas natin, yung mga tuksuhan natin yan, pagka yung nagbibiruan, di ba? O, iba ako. Yan, lalo na kami dito mga manggagawa, tuksuhan po namin lang yon. Pero pagka nakikita mo yon, mararamdaman mo kung kaya talagang ikaw mayabang, mararamdaman mo rin kung nagbibiro lang o totohanan na. Hindi ba? Totohanan na. Makikita mo rin naman sa amin sa aming, kasi ang nakakatuwa po sa aming mga manggagawa dito sa loob ng center. Mas nakikilala namin na ang isa't isa. Yan, yun na po ang isang maganda. Yung wala ka nang maililihim nakikita mo na yung, kumbaga sabi nga ganon, ka na hayag na. Tsaka kung meron Open man, na kung meron man diferensya at medyo sumasaliwa, we separate the issue from the person. Oo. Parang ganito. Ba, sabi ng iba, kasi meron mga tao ganito, gusto ko malaman kung ano yung nararamdaman mo sa akin. Di ba? Oo. Meron na mga tao, gusto ko talaga sabihin mo sa akin ang gusto mo. May pagtos. Pero ito, Oo. sinasabi nito, gusto ko malaman kung ano yung nararamdaman mo. Yes. Itong isa naman, kailangan malaman mo kung ano yung nararamdaman ko, pautos. O pautos. Oo. Kasi maganda dito sa ating lingwaheng Tagalog, mga kapatid, ang isang bagay ay nagkakaroon ng ibang kahulugan depende sa tenor, sa tono ng pananalita ng isang tao. Hindi ba? Kaya nga kapag ka nagbabasa ka rin ng Bible, paano mo sinabi ni Lord yan? Kuminsan, tingnan mo, si Lord nagmura, pero hindi Paanong sinabi ni Lord yan? Kaya pagka ikaw ang yun nga yung radical humility, ikukuhan mo, kung si Lord ang nagsalita niyan, ganito si Lord. Kung ikaw ang nagsalita po, pwedeng ganyan nga, nagmumura ka. Pero kapag ka si Lord ang nagsalita, maaring yun nga yun. Katulad nga nung naging topic natin last Monday, mga kapatid, hindi ba? Ang sabi nga ni Cesaria, hindi pinahiya si Thomas. Hindi pinahiya. Nag-doubt siya, nagkaroon siya ng pagdududa, pero walang pagpapahiya. Ganun yun. Pero kung tayo mismo ang lalagay dun sa nangyari na yan, kasi ikaw absent ka, ayan. Ganun ba yung may paninisi Pero kay Lord, hindi. Sabi ganun niya, kaya nga naalala ko yung awitin natin kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo. O Kristo, mahal mo nga ako. Ganyan si Lord. Hindi siya nanunumbat. Mababang loob. Ganyan kababa ang ating Panginoon. Kasi concern siya sa bawat isa sa ating mga damdamin. Kaya sabing ganon, ang radical humility rin, it seek modest gains incrementally over sudden colossal gains. Ibig sabihin, yung mapapala mo doon sa kapwa mo, hindi ba? Hindi yung agad-agad incremental, yung medyo nakikita mo yung resulta.
yung magiging epekto nun sa tao. Gusto mo agad-agad. Oo, Pero yung bago yung pa, epekto. hindi eh. Oo. Titignan mo muna. Kaya kapag kakwan, kaya you do not assume one solution is the best solution. Marami po yan. Hindi po pwede na, lalo na sa maraming problema ng po natin. Kaya nga itong ating magiging mga topic under ng part 5, magiging confident ka kasi itong radical humility, mapapractice mo. Kasi ang ating mga topic po nito sa under part 5 is, number 1 nga is God is awesome, so I am humble. Number 2 is God is present, so I am not alone. God is eternal, so I am patient. God is intentional, so I am persistent. And God is hope, so I am optimistic. Ito pong 5 topics na ito, mga kapatid. Ito po ang ating magiging topic for the next Thursdays na aming ikakwan. Ito po ay tayo ay nasa part 5 na ng ating topic na I am transformed, at alam ko na magkakaroon po tayo ng pagnanasa rin na maakilala natin ang ating sarili based on the attributes na hinihingi sa atin ng ating Panginoon. So ang ating attribute natin ngayon, babasahin muna ni Pastor Fred ang ating scripture ngayon, Psalm 8 verses 3 and 4 para sa ating first subtopic. Okay, sige. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them? This is the message of the Lord. Mapagpala, mapagmahal na Diyos, napakaganda ng mga itinuturo mo sa amin na ang iyong sarili lamang ang pinakamataas at kami ay tinuturuan mo, nagiging mababang loob upang sa ganon maunawaan namin kung sino ka at sino kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Yan. Dito po pagka naririnig ko, meron, yung awitin ni Pastor Fred, andyan naman yan. What is a man that you think of him, that you care for him, yet you have made him lower than yourself. One more time. What is a man? Oh, what is a man that you think of him, that you care for him, yet you have made him lower than yourself. You crown him with glory and honor. You crown him with glory and honor. Oh Lord, our Lord, your greatness is seen in all the world. Kaya nga, pagka dito ho sa Psalm 8 na to, when we say awesome talaga si Lord when we say God is awesome, we describe Him as overwhelming, breathtaking, amazing, tremendous, as inspiring, astounding, splendid, humbling, grand, and fearsome. Sabi niya doon sa verse 3, when I consider the heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place. Sino ba kami, Lord? Pagka kinukumpara namin yung sarili namin doon sa mga creation mo, sino ka ba? Grabe. Hindi ba? Kaya sasabihin mo, talagang si Lord, sabi niya, I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I
I cannot understand your love for me is too deep, deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Grabe, sino ba kami, Lord? Sabi niya na, oh, what is mankind that you are mindful of them? Sino ka ba? Grabe. Para masinabang, sino ka ba? Bakit dapat kang pag-aksayahan ng panahon? Amen. Anong karapatan? Talagang one of the description is humbling. Talagang nakakababa talaga ng loob, mga kapatid. Truly, when we acknowledge and understand that God is awesome, we are reduced to humility. We surely will feel humble before an awesome God. Hindi ka pwedeng magmalaki. Pastor, hindi ba? Yun sa verse 3 at sabi, Oo. David knew Oo. what it felt like to be small in the presence of an awesome God. Mismo si David, oo. Kamangha-mangha ka. Kaya nasulat ito ni David hindi ba? Kapag ka nagme-meditate ka at nakikita mo yung creation ni Lord, yung ginawang miracle sa buhay mo, grabe. Hindi ka po pwedeng magmalaki talaga, mga kapatid. Na-recognize siya dito sa dalawang verses na to eh. Si David, pag yung verses 2 and 3 na to, 3 and 4 na to, meron siyang na-recognize eh. Ang number 1, ano yung na-recognize niya, Pastor Fred? How great is God's creation. Yes. Grabe. May araw. Oo. May Sa simula pa lang, hindi ba? Kaya nga, Kaya kayong yung mga astronaut hindi masabing namangha what is talaga. a man? Oo. Kaya yung masasabi mo, kamangha-mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Jesus. Kamangha-mangha talaga, mga kapatid. Grabe. Pag tinignan mo, tumingin ka na lang sa langit. Pagkagabi, Nakita mo. santambak na star siyang nasa taas na yan. Oo. At makikita mo, natutuwa ka pa hindi ba? May sinabi ka sa Daniel 12, hindi ba? Na yung mga namatay na naglapit sa Panginoon, parang will shine like stars in the night. Kaya pag tinitingnan mo yung mga stars sa taas, sino kaya yan? Andyan kaya yung aking ganito? Andyan si Brother Bart, si Sister Ligaya, yung mga kapatiran natin, mga kinuhanan ni Lord. Hindi ba? Na naglapit sa marami sa Panginoon, ng mga taong ginamit para tayo'y makakilala sa Panginoon. Sila ay tulad ng mga stars sa heaven. Hindi ka, mamamangha ka talaga. Makita mo yung itaos na lahat na doon na. Lahat. Oo. Pagkatapos tingnan mo yung sarili mo. Oo. Yun ang ika-second na realization. Marirealize mo. How small humans are. Oo. Di ba? Para ka lang ano eh. Langgam. Yung Ay, hindi nga langgam eh. Parang alikabok sa, oo. Sa buhangin. Hindi, hindi mo talaga, pag nasa eroplano ka, yung eroplano po kasi, kapag ka nasa local kwan ka lang, medyo makikita mo pa yung babae. Wala eh. Makita mo, wala kang makitang tao talaga yan eh. Makikita mo na lang yung sa dagat, yung gano'n ng dagat, hindi ba? Pero makita mo yan, napakaliit lang rin eh. Imagine mo na lang, sino ka, samantalang heaven and earth yan, nasa langit si Lord. Isa ka sa napakaraming milyon, bilyon na tao, trilyon yata na. Grabe, sa dami ng tao dito sa mundo. Tulad nung pinag-usapan natin. Oo. Sino ka para pag-aksaya ng panahon? Amen. Wala kang kamukha. Yun, oo. Nag-iisa Isa ka ka. sa Wala daigdig kang, na ito. wala kang Ayan. katulad. Grabe, kaya nga sobrang mamamangha ka. Imagine mo, ang dami-daming tao and yet walang kamukha yung fingerprint mo. Nag-iisa ka, yung DNA mo. Kapag ang DNA mo, yung mga kamag-anak mo, kayo-kayo lang ang magkakapareho. Matitrace mo, hindi ba? Matitrace mo. Pagpapasok ko nga sa isang condominium,
igaganon lang yung kamay mo. Oo. Walang pwedeng pumasok doon kung hindi yung nag-press ng ganon. Ano nga ang tawag doon sa ganon? May, mga kapatid, ano nga ang tawag doon? Minister Sandy, ano nga yon yung pagka nagganon ka sa, hindi, yung sa pag-entrance mo, kukunin mo yung daliri mo. Biometrics, yon, biometrics. Biometrics, yan. Matatanda po kami. yung mga ganung mga term, hindi namin masyadong ano. So, Hindi biometrics, nagpa-biometrics si Pastor Fred. Hindi- Medyo matagal tayong nagbalik. Oh, ayaw kilalanin na. Pero Sa tagal. maya-maya, Oo. nabasa rin. Nabasa rin yung Nabasa daliri rin. mo. Oo. Matagal-tagal dahil Sa tagal nang hindi sa ka tagal na hindi ka nag-biometric. Oo. Pero Hindi ka bumalik doon sa nare-realize din. sa kondo, oo. Ikaw pa na yan. Okay, Ikaw pa rin, come oh. in. Nag-iisa yung biometrics mo, no? Kaya yan ang ginagamit. So, nakakita. At number 3, na-realize ni David dito sa Psalm 8 na to. Sabi niya, how incredible it is that such big God would care for such small people. Grabe, hindi ba? He is such a big God. Siya ay na wonderful, amazing God, awesome God, that He will care for such, sino ka, small. Sabi mo nga, dust lang, di ba? Alikabo ka lang. Sino ka para kargahin ng Panginoon na ikaw makasalanan? Na parang ganun. Yes, Imagine isa pa yan. yan. Sino ka para pag-aksayahan niya? Pag-aksayahan ng panahon. Yeah, Kaya talaga. what is a man that You care for him, that you... Itinataas ka ni Lord. Amen. Huwag mong baliwalain ang sarili mo. Kaya nga, sabi nga ganon, but being small does not mean that we are insignificant. Kasi dito talaga, ang ibig sabihin, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya kahit na sino ka pa, lalong-lalo na, baka first time ka na nood sa amin ngayon, tandaan mo, mahal na mahal ka ni Lord kahit na ano pa nagawa mo sa nakaraan. Yan, salamat sa Diyos. So we are created in the in image, the image and likeness of of God. an awesome God. God, yes. Kaya, Kaya sabi ng ganon, He is an awesome, so I am humble. Kaya itong, i-reduce tayo sa humility talaga, mga kapatid. Hindi ka makakaramdaman lang ng kahit na katiting na pagmamalaki before a God who is so big, who is so awesome, is so breathtaking, amazing, lahat na nga ng adjective na maikukuan mo, may bibigay mo diyan kay Lord eh. Kaya, hindi mo pwedeng palitan si Lord doon sa kanyang posisyon. Dahil ikaw image and likeness lang. oo, You cannot replace Him nor compete with Him. But we do Reflect. reflect Him. Yes. We are the image Image. and likeness of an awesome God. kaya dapat kilalanin natin si Lord para makita natin kung anong dapat nating gawin. Yung attributes niya, kaya importante talaga na nakikilala natin lahat o nalalaman natin lahat ng attributes ni Lord kasi we are nagre-reflect tayo sa Kanya. Yung kung ano man ang ginagawa natin, nagre-reflect kay Lord yan. Kasi parang, hindi ba, like father, like son, ang sabi nga ganun, kaya nga sabi nga ganun, naalala ko noong medyo nagti-teenager at medyo lumalaki na yung mga anak ko, naging worker na si Pastor Fred. Hindi pa siya pastor noon, worker pa lang. Talagang alam nyo ba, talagang kinausap ko yung dalawa kong anak, sabi kong ganon, mga anak, iingatan natin yung nga gagawin natin ha, kung ano man, yung mga barkada nyo, yung mga sinasamahan nyo, kasi tandaan nyo, si daddy nyo, nagtuturo ng salita ng Diyos. Kung ano man yung gagawin nyo, reflection sa daddy mo yun. Ganun ang sabi ko, madalas sinasabi ko, ganun din po tayong mga Kristiyano, mga kapatid. Ano man ang ginagawa natin, ano man ang iniisip natin, tandaan natin, lahat yan nagre-reflect kung sino tayo kay Lord, before the Lord. Nire-represent natin si Lord. Sabi niya, madalas masasabihin ganun pagka merong hindi nakita sa ating maganda. Sasabihin, yan ba mga Kristiyano? Sino napapahiya dun?
ang Panginoon, mga kapatid. Kaya napakahalaga, Pinapahiya natin. ang pangalan ng Panginoon. Napaka-importante na... Yan naman po, pwede namang maiwasan. Oo. Hindi lang tayo mahal ng Diyos. We are also empowered by Him. Yes. Oo. Ang power natin, kasi yung transform, Amen. empowered by the Holy Spirit. Yes. Kapag ikaw ay 110, isnaksak mo sa 220, Aha. ano ang kailangan mo? Aba, edi transformer. Transformer. Oo. Kaya yung transformer natin, ibinigay ng Panginoon sa atin para kung ano man ang ating gagawin, ano man ang iisipin, sometimes we judge people. No. Aha. Kasi ikaw, empowered by the Holy Holy Spirit. Alam mo ang mali at alam mo ang tama. Amen. Alam mo ang mabuti sa ating kapwa. Alam mo ang makakasama sa ating kapwa. But because of the power of the Holy Spirit that is in us, that will not leave us forever, nagigib yan. Yes. Kaya yan po ang ine-emphasize natin sa ating Life in the Spirit seminar. Na kung wala ang banal na spirito sa atin, hindi natin kayang magbago. Kaya yun yung tinatanggap natin, ang banal na spirito during the seminar. Kaya nga, yung mga tao na walang banal na spirito, hindi nila natatanggap pa ang banal na spirito, hindi sila nakikipag-isa kay Kristo, talaga hindi kayang magbago. Huwag niyong hanapan, mga kapatid. Kaya kapag ka naman nasa iyo na ang banal na spirito at hindi mo ipinamumuhay ang salita ng Diyos at hindi nakikita sa iyo ang pagbabago, sabi mo nga, nagigrib. Nagigib. Nasa atin na kasi ang banal na spirito, pero nagigrib siya o namimighati, umiiyak siya. Hindi siya aalis, ha? Tandaan natin, mga kapatid, ang banal na spirito, hindi tayo iiwanan. Kaya lang, namimighati siya kapag tayo'y may ginagawang hindi tama. So we have a role Aha. doon sa plano ng Diyos Yes. sa ating lahat kasi gagamitin nga tayo. At saka Halimbawa, tinawag tayo eh. sa freeway, alam ni Minister Arnold, sa freeway, kapag ang takbuhan dyan, 55 miles per hour, Aha. hindi ka pwedeng pumasok dyan at 30 miles per hour. Kailangan sabayan mo. Maa-aksidente ka. Yes. So, you give way, you lead the right of way You to the yield. Holy Spirit to guide you, to guide us, and to help us for every decision that we'll make. Yes. Marami kasi nagmamarunong-marunong. Yes. Hindi pwede. Oo, Kailangan susunod kasi tayo. katulad yan, akala mo lang ang liit mo eh. Akala mo lang. Pero pagka na-realize mo na ang banal na spirito nasa iyo, powerful tayo mga kapatid. We are powerful and we make our presence known. Makikita, nag-i-stand out nga eh. Ang Kristiyano, in the middle of so many people, nag-i-stand out yan. Ang dami nang nag-share, hindi ba? Maraming sa isang handaan, ang daming nag-iinuman. Pagkatapos, here comes ka, kilala kang pastor, kilala ka naghahayag ng salita ng Diyos. Biglang tumitigil yung mga tao na yan. Biglang nagbibigay galang. Alam nila, ayun na nakakatuwa. Ang tao, alam niya kung alin ang mali at hindi. Di ba? Alam naman nila. Kailangan makita. Kailangan makita sa'yo. Eh kung sasabihin mo, ay tagay na rin ako, ay ganyan. Pakikisa, wala. Ay, wala eh. Dinanas ko yan, noong iba. Oo. Ako, dinanas ko yan. But in the long run, I'm saved. I am being saved. And I hope to be saved. Yun ang process ng Process tao. yan. Hindi Kaya naman huwag agad-agad mong eh. Oo. paghahanapan Oo. yung mga tao na hindi nagbabago agad, Yes. ang Panginoon ang bahala riyan. Oo, wag agad magja-judge. Kasi, ay, naku, tingnan mo siya. Akala ko ba ganyan nga? Ba't nakikisama? Hindi ba natatandaan nyo si Jesus Christ? Sinabihan rin siya, bakit ka nakikisama sa mga gluttons? Nakikisama ka dyan sa mga prostitute, nakikisama ka yung mga kwan. Hindi ba? Sabi, anong sagot ni Lord? Naparito ako para sa mga taong may sakit. May mga sakit, hindi sa yung mga well people, hindi ba? Yung mga may diferensya.
The sick needs doctor. Yes. Ganun din mga kapatid. Hindi ka po pwedeng basta-basta agad yung presence mo, kung minsan, yung holier than thou attitude, alisin din natin yan mga kapatid. Let us identify ourselves with them in such a way that we will stand out. Ibig sabihin, yung presensya mo pa lang, magiging dahilan para sila ay magbago. Kasi paano silang masasama sa pagbabago kung walang nakikitang pagbabago sa atin? Maaring Aha. meron silang ginagawang hindi tama. Aha. Bigla kang dumating. Pag tayo'y nagbabago, uy, nariyan. Tago na lahat yan. Ayan. Oo nga. Hindi yung, hindi ka na, isang ano lang, hindi ganun ang ginagawa ng tao. Makikita natin sa ating sarili yung yung incredible and awesome thing that God has done in our lives through, not only in our speech, but through our action. Amen. Ito nga ang isang maganda Doon sa 1 Corinthians 1, 26-31, ito yung isang napakagandang sinulat ni San Pablo na gusto kong i-share sa inyo kasi para yung pagkakapili sa atin ng Panginoon, magkaroon ka ng pagpapahalaga. Pagpapahalaga. Kasi tingnan nyo yung sinabi. Brothers and sisters, think of what will you wear when you were called. Ano ka ba nung ikaw ay tawagin? Di ba? Nung tawagin tayo ng Panginoon, hindi ka naman agad ayusin, di ba? Ikaw ay makasalanan. Marami kang ginagawang hindi tama. Sabi niya, isipin nyo, sabing gano'n niya, ano ka ba nung ikaw ay tawagin? Sabing gano'n niya, not many of you were wise by human standards. Not many of you, hindi tayo, karamihan sa atin, hindi naman magagaling, hindi naman kan. Not many were influential. Not many were of noble birth. Di ba? Yan, hindi tayo dating ganyan. But, sabing ganon, God chose the foolish things of the world to shame the wise. Ang pinili ng Panginoon, hindi yung mga mayayamang, sobrang yaman, yung sobrang galing, yung sobrang magaganda, yung mga sobrang, yung kanilang mga qualities ay sobra-sobra. Yung masyadong mababait. Oo, ang yung sarili niya, Oo. itinataas niya, Oo. mabait ako, wala akong kasalanan. Pero ang pinili nga ni Lord, ang pinili nga niya, foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Yung mga mahihina para pahiyain ang malalakas. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. Walang pwedeng magmalaki. Yan. Ang maganda. Kaya itong sulat ni San Pablo na to, nakakalakas ng loob. Di ba? Isipin mo yun. Ang pinili, kaya nga yung awitin natin di ba? Kaya wag nating kunin, di ba? Nung una pa man, talaga, ano bang ginawa ni Lord sa atin? Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Hanggang yan na muna. Kaya huwag tayong mag-alinlangan dahil nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Kaya do sa verse 30, ang sabi niya ganon, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, and that is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, it is written, let the one who wants to boast, boast in the Lord. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Ang pwede lang natin ipagmalaki, pinili ka, tinawag ka,
ikaw ay na kay Lord at ikaw ay minahal ng Panginoon. Thank you, Lord. And David found humility in God's greatness. Ganon din. Kilala mo naman si David. Oo, hari siya ha. He is a man whose heart, Heart is after God's own heart. Inaamin niya yung kanyang kahinaan, ibinibigay at sinasabi sa Diyos, Lord, mahina ako. Oo, nagkasala ko. Nagkasala Yan. ko. Hindi siya nagmalaki, hindi siya nangatwiran. Lord, ako'y hari, ako'y pinili mo. Hindi. Dumadating ang pagkakataon. Meron din ang pagkakataon ng, uy, ang bait mo na ngayon. Hindi, pinabait ni Lord. Oo. Kasi, Yung yun mga na nga yung... false humility na ayaw tanggapin na siya ay Pagka kino-compliment tayo niya. po ay kino-compliment, mga kapatid, ang pinakamaganda pong sagot, kasi doon sa mga compliment, may totoo naman doon. Kaya lang, kapag ang naging attitude mo yung natutuwa ka pagkatapos yung iba, alam mo naman ako, ganun others tayong ganyan. Pagka ganun hindi naman, medyo yung false humility na sinasabi ni Pastor, hindi naman masyado, yung ganun. Pero kung kapag nag-respond natin doon sa nagka-compliment sa atin, ay, thank you, Lord. Glory to God, glory to God. Alam mo, All glory. all glory. All Ibalik mo glory. lahat sa Panginoon ang glory. Kasi, totoo namang pag ginamit ka ng Panginoon, gagamitin ka naman ni Makikita Lord. At difference. kikita naman ng difference. Kaya Oo. You have do to not admit. boast. Oo, yun ang ibig sabihin na wag ka naman yung false humility. Kasi ang false humility, you are not in the truth. Ang true humility, you are in the truth. Totoo namang merong talagang dapat i-compliment. Kaya lang, ang sabi nga lang, kinakailangan ibalik mo lahat ang glory kay Lord. So, David found humility in God's greatness, and that humility gave him confidence. Confidence, not a confidence based on arrogance or self-promotion, but confidence that flowed from God's care and calling for him. So, yun po yung sinasabi nga gano'n na kaya ka nagkaroon ng talagang yung sobrang tunay na hindi, yung pagpapakuan, yung confidence, yung ayan na, ito na naman tayo. Yung nandun kayong naniniwala, tapat na, lubos na paniniwala, yung lubos na kwan ka, alam mo, at ease ka. Saka alam mo sa sarili mo. Oo, yung alam mo sa Kung sarili yung mo. tao, minamak kayo. Ay, oo. Alam mo yun. Alam mo naman yun. Alam mo yun. Alam mo naman yun na kaya ka pinupuri, pero may pang-uuya mo, Pang-asar, pang-inis. Oo, yung Alam mo. gano'n. Oo, alam mo naman yun. Kaya yun ang ating pakaiiwasan. Yes. Para kung ikaw ay mag-usap ng katotohanan, Yes. naniniwala sa iyo. Pero kung puro ka ganon, kahit na katotohanan ang sabihin mo, hindi maniniwala sa iyo. Yes. Kasi kuminsan, we think humility means talking badly about ourselves or refusing to accept compliments or never doing bold things. Kuminsan, akala mo yun yung pagpapakumbaba Yung sinasabi mo na ayaw mong tanggapin yung mga compliments na binibigay sa'yo o yung ayaw mong gumawa ng mga bagay na magpapakita ng, hindi ba? Magpapakita ng galing mo. And sabi nga ganun sa isang naging topic natin. So I use my talent for God's glory. Ipakita mo kung ano ba yung binigay sa yung talent ni Lord, ano ba yung binigay sa yung karunungan, pero gagamitin mo yon para bigyan mo ng kalwalatian ng Diyos. Oo, yun ang kwan doon. Yun ang tunay na pagpapakita ng kababaang loob. Hindi yung ayaw mong gamitin kasi baka makopya ni Brother Arnold baka mas gumaling siya sa akin. Yun yung mali naman, di ba? Kaya ayaw mo magturo dahil baka palitan ka. Ay naku, napakabigat po niyan mga kapatid. Kasi kumisan, we confuse humility with self-rejection. Di ba? Kumisan, kino-confuse natin yung humility rin sa reality. Ayaw nating magturo kasi ayaw mong malamangan o mahigitan. Because there are times that students are better than teachers.
Ako tuwan-tuwa ako doon sa ganun. Alam niyo ba kung bakit? Pag ako nagtuturo at mas gumaling yung tinuruan mo, ang reflection nun doon sa nagturo. You are being proud because you are the one you teach them. Ikaw ang nagturo eh. So, Kaya mga teacher, tuwa pag nakakita ng mga estudyante nilang naging doktor, naging lawyer, yun ang kanilang reward. Yun naman sa maririnig mo kay Teacher Tess, kay Sister Tess Francisco, yung aking hipag. Kasi yun ang mga reward ng mga teacher. Ganon din sa atin. Yung talent natin, kapag ibinigay natin sa iba at sila man ay naging, hindi ba sabing ganon nga, you do some duplicate. Kinakailangan ikaw mismo, bilang Kristiyano, magkaroon ka ng duplicate. so to be successful Aha. is to be successful in mentoring. Yes. Yan. Makakapag-mentor ka. Meron ka bang Na-mentor na-erase? Oo. Na-i-produce na katulad mo. Katulad mo na nagtuturo rin ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga yung mga anak natin. Kaya nakakatuwa kapag ka mga anak natin nagagamit para sa pagpahayag ng mga salita ng Diyos. Hindi ba? Kaya humility actually looks more like confidence than anything else. Kapag ka ikaw na kay Lord, hindi ka nagkakaroon ng doubt ng tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa'yo. Kapag ka na kay Lord, pagkilala mo ang Lord, sabi nga ganun nung Monday, di ba? Kaya kinakailangan lahat ng attributes ni Lord, yung character ni Lord, nakikilala na natin para hindi tayo magkaroon ng pag-aatubili o doubt tungkol sa ating relasyon sa Diyos. Hindi ka na magkakaroon ng doubt na ako ba'y mahal ng Diyos? Bakit ako parang pinabayaan? Hindi. Mawawala yan. Kasi, sabi nga, ang isang taong humble, never na magku-question sa Diyos eh. Kasi akala niya, alam niya na lahat eh. Kaya tuwan-tuwa nga ako nung narinig ko yung Monday kasi pinag-aaralan na namin ito. Ay nako, inline yata. Inline yung ating topic. Sabi kong ganun. Kasi nung pagsabi nga yung humility, ang isang tao na ayaw mag-question sa Panginoon ay hindi humble, kundi proud na person. Kasi, bakit ka nga ba ayaw magtanong kay Lord? Kasi hindi ka sigurado sa relasyon mo sa Kanya. Ang isang anak, hindi ba, kaya nga yung mga estudyante namin meron yung inquisitive award. Lahat ng bata ngayon may award, lahat may medal. Pati yung makukulit, alam mo ba yung kanilang yung makukulit, yung bakit, tanong ng tanong, yung po yung mga inquisitive award, may medal yun. Ganyan din tayo kasi pagka alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, tanong ka na lang ng tanong kay Lord. Magtanong tayo. Hindi tayo nagda-doubt. Ibig sabihin nun, we want to know more. We want to learn more. Gusto nabing malaman. So, Yung true humility. true humility yan. True humility means having an accurate view of who you are. Yes. No more, no less. Oo. Kilala mo yung sarili mo. Oo. It means accepting that what God says about us is true. Amen. Kahit na hindi mo Naunawaan. naunawaan. Kaya nga, it is Alam mo cultivating a view of ourselves that flows from God Himself. Siya mismo, yung nakino-cultivate natin, yung kung sino tayo, view of ourselves. Remember, no one knows his own error. Nobody. Psalm 19, no one sees his own error. Kaya yung Psalm kay 19, verse 12, di ba? Yung no one can see His own error, Kaya ang oo. sabi doon sa prayer lagi ni Pastor, Let the meditation of may the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, O Lord, my God, and my Lord Redeemer. and my Redeemer. Redeemer. Kasi hindi mo alam. Kaya pag nalaman mo, may the words of my mouth, nababago ka. Kaya, kasi whatever God says about us is true. Even if we don't feel it or see it.
Katulad nga nung kinanta natin, yung sa scripture na kinuha natin, magmula pa nung una, we are created in the image and likeness of God. Pagkatapos, nung una pa man, pinili ka na, nung una pa man, minahal na tayo ni Lord, pinili ka, at ngayon ay sinasabi sa yung, anak, huwag kang bibitiw. Manatili ka. Yun ang kuan. In short, humility means being in the truth. Kapit. Doon ka lang sa katotohanan ka lang. Huwag kang aalis doon sa katotohanan na yan, na ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. Amen. So as we get to know an awesome God with this, bibigyan ka nito. Ano ba itong mga, kapag ka nakilala mo si Lord na awesome? In short, humility means being in the truth. Question. What does God says about you? Ano sinasabi ng Diyos sa iyo? Ikaw lang ang makakasagot niyan. Oo, mga kapatid. Kung kayo ang magme-meditate on this, ano ba ang sinasabi ni Lord tungkol sa inyo? Alam mo, isang kwan ko, yung isang kapatid natin na madalas na sumusunod sa atin, si Brother Ricky Samson. Yan. Siya po ay meron siyang may deformity. Nung ipanganak siya. Para ba yung sa John 9? Nung ipanganak yung kwan doon, bulag? Hindi ba? Magtatanong talaga yung mga yan. Magtatanong talaga kapag ka ipinanganak ka ng ganon. Ba't ako nagkaganito? Bakit ako nagkaganito? Bakit ako pinanganak ng ganito? Mahal ba ako ng Diyos? Kung mahal ako ng Diyos, bakit ganito ko? Hindi ba? Yan mga ganyan. Kapag ka nalaman mo, doon sa John 9, ang sabing ganon, nangyari yun? Ano? Nangyari yun upang makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Yes. Yan. Natatandaan nyo yung isang preacher na halos wala siya namang walang braso, kamay, kung walang ang paa, na isang ganun lang na daliri na ganun. Pero nakita niya kung anong use niya. Nakita niya, nakapag-asawa pa yon, ang cute pa ng mga anak. Pag nakita mo, grabe. Yung ba, kung hindi niya nakilala si Lord, hindi siya nagkaroon ng confidence sa sarili niya, he did not live on the truth, humble enough to accept kung ano siya physically, hindi siya magkakaroon ng ganung blessing. Hindi niya maihahayag kung sino si Lord, kung hindi niya maihahayag kung gaano kabait ang Diyos sa kanya. Hindi niya maihahayag na kahit ganyan kang deform yung tao. Meron nga Grabe. Yun ang bulag, pinakamagandang example talaga. Bulag talaga eh. Ang gusto niya, makabasa ng Bible. Ay, oo. Oo. Meron isang magandang nakilala siya. Binigyan siya ng Braille Braille, Bible. oo, Braille, oo. Oo. Nakakabasa siya ng Bible ngayon. Oo. At hindi lang yon. Yung may mga deformity na gano'n, alam kung ano, Ang lakas ang senses. ang senses, sobra. Sobra, oo. Pag sinabi nun, Pastor, boses mo lang, kilala ka. Kilala. Oo nga, alam niyo ba yung mga bulag, kung tutuusin, parang mas sila nakakakita eh. Ang galing ng senses nila. Sobra. Tayo nga mga nakakakita, sabi nga gano'n, di ba? Kung sino pa yung mga may mata, pero hindi nakakakita, may tenga, pero hindi nakakarinig. Pero tingnan nyo yung mga bulag na yan, wala silang paningin o mata, walang sight, and yet mas malakas pa ang kanilang pandama para parang sila mas nakakakita. Grabe, ganun kagaling si Lord. So, kung ikaw Kaya pag sinabi mo, pantay-pantay. Kung ikaw walang diferensya, kaya alam mo na, what does God says about you? Oho. Wala Nilalang ako ng Diyos. So, kung anong gagawin mo ngayon? Yes. Yung ibang mga may diferensya, nakikita at nadarama kung ano ang pangangailangan ng ibang tao, lalo higit na ikaw Amen. na maayos, wala kang diferensya, ibinaba mo sila, itinakas ni Lord, anong gagawin mo ngayon dahil sa ibang tao? Madama mo, malaman mo kung ano ang kanilang kalagayan, not only in words, but in
Works. Yes, Ayan. kasi alam niyo kung bakit? Kasi yung mga taong ganung may diferensya and yet nakikita mo kung ano yung kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa kanila, doon mo masasabi na the Creator is an awesome God. Yung Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin, He is an awesome God. Yun mo yung masasabing, wow, kamangha-mangha. Sabi nga, yun nga yung isang pinatignan namin kay Sister Jam kanina, pakitignan nga kung ano yung meaning ng awesome. Alam niyo ba, nakakatuwa nga doon sa isang tinignan niya, sabing gano'n, astig. Astig raw. Grabe si Lord, astig na astig. Di ba? Sabing gano'n niya. At saka ang lupit. Ang lupit, naalala ko na naman yung apo ni Sister Temi. Sabi gano'n niya, yung dinidescribe yung kanyang tiyuhin na napakabait. Ang galing ni Tito Louie, ang lupit. Sabi gano'n. Grabe, sabi gano'n niya. Gano'n si Lord. He is an awesome God. He is. Kaya kapag ka sinabi mo, yun nga yung sinasabi ko nga sa inyo, ano nga yung pangalan nun? Mahirap kasi ibigkasin yung pangalan niya eh. No, yung preacher na yon, yung wala siyang, mahirap kasi Alex, parang kwan siya eh. Nick, parang Nick. Wala, oo. Mahirap kasing bigkasin, kaya hindi ko masyadong matandaan yung pangalan niya, kasi medyo mahirap bigkasin yung pangalan niya. Pero ang maganda doon, yung kanyang naging attitude, sa perception niya doon sa kanyang kapansanan, pinakita niya kung who is an awesome God. Kasi kung sino ka, magre-reflect kung sino ang Diyos mo. Di ba? Kaya itong ating God is an awesome God, so I am humble. Yung pagiging yung humble natin, that means we are in the truth, nasa katotohanan tayo, we reflect that God is an awesome God. Yan. Kaya as we get to know an awesome God, with this, we receive a limitless power. Andyan yan, yung Holy Spirit na binigay sa atin, limitless yan. Hindi kuan. Ayan, si Nick Bojicic. Yan. Siya po, parang Bojicic. Ayun, si Nick. Si pastor na siya, hindi ba? Pastor siya. At nakita mo siya, ang galing niyang mag-swimming. Pinakita rin yun. Oh, grabe talaga. Sabi ko, Lord, napapaganon ako, awesome God ka talaga, Lord. You're sovereign. Kasi pag tinignan mo siya, kung paano siya itinransform ni Lord, na yung lahat ng kanyang kapansanan ay na-convert into a powerful, sabi nga niya, limitless power, na napakita niya yung kung paano siya magagamit sa paghayag ng salita ng Diyos. What is a man? Yan. Siya yung glory to God, ha? Hindi ko tinataas yung tao, pero ang tinataas ko kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Kung ano yung He is yung amazing grace na tinanggap niya galing sa Panginoon, yung infinite love na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Yun lang ang nakita ko sa kanya talagang, kaya nababanggit ko yung pangalan niya. Salamat sa Diyos. And we pay attention to the value and calling He is giving you. Kapag kaganyan na nararamdaman mo kung sino si Lord sa'yo, the mere fact that we are alive, ayan nga, di ba, ako kasi, nung nagkasakit ako at the age of early 30s ko, ang dami kong sakit. Ang madalas binabanggit ko, ipinoproclaim ko sa sarili ko, napakapalad ko na pag inabot ko ang edad na 50. Di ba? Kaya nung mag-50 ako, tuwan-tuwa ako eh. Sabi ko, yes! Lalo na ngayon. Over na yung 50 na yun. Oh, glory to God. Kaya sabi ko nga gano'n, we will be astonished by the stars and be encouraged. Tumingin ka lang sa creation ni Lord. Ma-amaze ka na eh. Sino ka? Sino ko? Bigyang pansin ng Oo, Panginoon. talagang kwan. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot
understand your love for me is too deep, deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Thank you, Lord. Palagay ko, kinakanta ni Nick yan. Kapag ka hindi niya maubos maisip na ganun ang itsura niya, and yet, pag nagsalita siya, ang daming taong nakikinig. Sa auditorium, dito nagpunta siya. Alam ko, diyan sa CCF, nakita ko, napakarami. Kaya ibang klase po, mga kapatid. Kaya kapag ka naunawaan natin, nakilala natin ang ating Diyos. Sabi nga ganun dun sa Job 4, di ba? Sa Job 42, Pastor? Ito, basahin natin, ha? Oo. Pero dito, mas maganda siya dito sa dito sa version ng easy to read by ang version. Sabing ganun. Sa Job 42, magmula sa 1 to 6, sabi po, Then Job answered the Lord, I know you can do everything. You make plans and nothing can change or stop them. You ask, who is this ignorant person saying these foolish things? I talk about things I did not understand. I talk about things too amazing for me to know. You said to me, listen and I will speak. Ayan, si Lord. Kakausapin tayo. Kapag ka tayo may mga tanong, may mga doubt tayo, magtanong lang tayo sa Panginoon. Pero sabi nga ganun, inamin ni Job na I talk about things I did not understand. I talk about things too amazing for me to know. Si Lord mismo ang sabing ganon, listen and I will speak. I will ask you question and you will answer me. Sabing ganon ni Job, in the past I heard about you, but now I have seen you with my own eyes, and I am ashamed of myself. I'm so sorry. And as I sit in the dust and ashes, I promise to change my heart and my life. So, he was reduced to humility. So, nakita niya kung how awesome God is. Nakita niya, wala siya sa katiting ng Panginoon. Sabi ganun niya kasi ni Lord dito dun sa Job. Sino ka? Nandiyan ka ba nung likhain ko ang buong mundo? Para ka magtanong sa akin, sa aking sovereignty? Hindi ba? Kaya we will really be reduced to humility when we question who God is. Yung awesomeness niya will really say, Therefore, kung ganon, Hebrews 12:28, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Amen. Talagang mapapasamba ka sa Panginoon, kaya karapat dapat ka sa iyong kalwalhatian, buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang, kaming mga nilikha mo aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos, dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal, ibinigay mo ang iyong buhay, kami ngayon ay malaya na, O Jesus, dapat kang marangalan. Sa iyong aming buhay, ikaw ang aming buhay, kami ngayon ay sasamba sa iyo. And so we worship God acceptably with reverence and awe. Purihin ang Panginoon. Batiin natin ang mga birthday ngayong April 16.
Sila po ay si Sister Jane Fenis, Brother Ron Cruz, Sister Dominic Villanueva, Sister Risha Biodes. At happy anniversary kay Brother Gio and Sister Angel Pugay, mga inaanak natin. Thank you, Lord. And Brother Joseph and Sister Michelle Madla. Happy anniversary, happy birthday mga kapatid. Enjoy your day. God bless everybody. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Thank you, Lord. So, God is awesome and we are humble. Thank you, Lord. Last song namin bago mag-closing prayer si Pastor Fred. I see the Lord. He is high and lifted up. I see the Lord. He is high and lifted up. I see His throne with its brightness, and His presence fills the temple. I see the Lord. He is high and lifted up. So great. Dakila namin, Ama. Salamat po. Ipinakita mo sa amin kung sino ka at sino kami na dapat kaming makilala that we are your creation. Salamat din, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na gumagabay sa amin araw-araw tuwing maaalaala namin na kami nilalang mo in your image and likeness, na ang lahat ng aming mga salita, aming mga gawa, aming mga lakad ay makita ang iyong sarili, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Thank you, Lord. God bless everybody. At tayo po'y magtatapos ng repeat new song of the week entitled Jesus ang Dakilang Pastol, composed by Sister Ophie Perez. Thank you, Lord. Ophelia Perez. Salamat sa Diyos. See you again next Thursday, mga kapatid. God bless everybody. Salamat, Jesus. Hinanap kita at ika'y aking natagpuan. Salamat, Jesus, sa bagong buhay kong puno ng katiyakan. Nakatuon ngayon sa tanglaw ng ilaw mo, dahil sa pag-ibig mo na ibalik ako sa piling mo.
at Jesus. Papuri ko sa'yo'y walang hanggan. Dalangin ko ngayon sa tuwi na ay maging tapat. Papuri, pasasalamat ang maiaalay sa lahat ng kabutihan mo na aking namamalas at namamasdan. Ikaw, Jesus, ang dakilang pastor, gabay